Gaano nga ba karami ang sobrang protina? At ano nga kaya ang mangyayari kung sobra-sobrang makain mo nito? Halika kayo, pag-usapan natin. Straight to the point, ang daily intake ng protein can vary from 0.8 grams to 1.2 grams of protein per kilogram body weight. Ibig sabihin, pwede nyo i-multiply yung 0.8 to 1.2 times ang inyong body weight. Pero kung mayroong stressed state, for example, sa background ng burns or extensive surgery, pwede pong umangat ang protein requirement ng isang tao up to 2 grams per kilogram body weight. Pwede pang tumaas pa dyan sa ibang kaso. Bali, nagva-vary po ang protein requirement sa maraming bagay tulad ng age, ng sex, pregnancy, breastfeeding, activity levels, at disease status kung mayroon man. Halimbawa, kung kayo po ay na-diagnose ng tinatawag na chronic kidney disease na hindi nagdadialysis, kinakailangang maglibita ng protina to around 0.8 grams per kilogram body weight at kasabay nito ang pagpapapayat kung kayo ay on the heavier side. Kung nagdadialysis naman, ito po ay magpapataas ng requirement sa protina dahil sa mga losses during dialysis. So, di ba? Pareho silang chronic kidney disease pero magkaiba sila ng requirement. Pero paano naman kung sobra-sobra ang intake mo ng protein? Kung wala naman kayong sakit sa bato, walang diabetes, walang hypertension, okay lang kumain ng mataas sa protina. Yung iba pa nga, tulad ng mga elite level athletes, kaya naman po nilang kumain ng mas mataas na levels ng protein araw-araw without any side effects dahil nga kinakailangan nila as per their activities. Pero for the general public, ang payo lamang po natin maglalaro lang to around 0.8 to 1.2 grams per kilogram body weight dahil ang sobrang protina po pwede magdulot ng mga sumusunod: indigestion, dehydration, nausea, irritability, fatigue, headache. Bukod dyan, kung hindi naman kayo physically active, ang matagalang pagkain ng masyadong maraming protina. Again masyadong maraming protina associated din po sa mga sakit sa puso, blood vessel disorders, pati na rin problema sa atay at sa bato, lalo na kung ang protina ay nagmumula sa mga processed red meats. Tandaan din po na yung mga processed red meats ay classified as Group 1 carcinogen ayon sa WHO. Ayon sa kanila hindi galing sa akin. Ibig sabihin po kapag ka Group 1, known to cause cancer ang mga yan. Examples niya na yung processed red meats tulad ng ham, bacon, salami at frankfurts. Iwasan po ang mga yan dahil syempre ayaw natin na magkakasakit kayo. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing huwag kayong kumain ng protina. Actually, pwede pa nga pong makatulong sa weight loss ang pagkain ng sapat na dami lamang ng protina dahil nagpo-promote ang protein ng feeding ng pagkabusog kaya nakapagbabawas tayo ng cravings at nakapagbabawas din ng overeating. Kaya sinasabi natin na pwede naman itong kasama sa healthy diet basta in moderation lamang. Again, ang sobrang dami ng protina tulad ng sobrang carbohydrates ay pwedeng makasira pa rin ng inyong mga katawan. Kung kakain man ito, go for lean ones. Iwasan ang fatty cuts, iwasan din ang mga processed red meats, magpatingin sa isang dietitian kung kinakailangan at nang sa ganoon ay sapat lamang ang inyong mga makakain. Again, anumang sobra pwedeng makasama sa inyo. At paano? Hanggang dito na lamang muna, i-digest nyo muna sana po ang mga yan at makikishare na rin sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you at the next episode. Ingat!